ang tamad. Kayo ba ay tamad? O baka may mga kamag-anak kayong tamad? Kasambahay na tamad, asawang tamad, anak na tamad, magulang na tamad. Problema talaga yung tamad. Proverbs 26, 13 to 16. At suriin natin kung bakit kalaban ng kabanalan ng katamaran. A sluggard says, there's a lion in the road. A fierce lion roaming the streets. Ito ang tamad, marami siyang dahilan. Ayaw lumabas para magtrabaho, puro excuses. As a door turns on its hinges, so a sluggard turns on his head. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batuga naman ay sa kanyang kama. Alam niyo yung hinges, yung mga hinges ng pinto, ikot lang ng ikot pero walang nararating, nandun lang siya lagi. At gano'n daw ang ulo ng isang taong tamad, pabiling-biling lang sa unan, laging nakahiga. Nakalapat siya sa kama. A sluggard buries his head in the dish. He is too lazy to bring it back to his mouth. Noong unang panahon, lalo sa Middle East at maging sa ating bayan, ang pagkain ay salo-salo. Yung parang boodle fight. So nakatumpok lang yung pagkain, sama-sama yung rice nila at saka yung mga ulam. Arabic food yan eh. Arabian food yung ganyang style of eating. So yun daw mga tamad, pag inilubog nila yung kamay nila doon sa tumpok ng kanin, hindi na nila maangat pabalik sa kanilang bibig. Nakakatulugan na ganon. In other words, wala silang natatapos. Ayaw nila mahirapan. A sluggard is wiser in his own eyes than 7 people who answer discreetly. At may isa pa na ugali ang mga tamad, they have very strong opinions. Alam nila, magaling sila, at sila ang tama. Magkakambal yan, yung katamaran at katigasan ng ulo. Ang tamad, yung kayang gawin, pero ayaw gawin dahil ayaw gumawa. O kaya, kayang gawin ng mas magaling, pero hindi ginagalingan para madalian. So kung tayo ay may kapansanan, may sakit, hindi katamaran yun. Ang tamad ay yung kaya, pero ayaw balikatin, ayaw gawin.